Magandang hapon po and welcome na naman sa another live episode po ng Immigration at Iba Pa, kung saan tatalakay natin ang inyong mga immigration questions, family law questions, and other legal questions here in Canada. Ako po si Jane Aguilar and of course kasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa mga nanonood. May konti tayong pagbabago. Yes. So, naka-live po tayo ngayon sa YouTube via Kabayan Hub. Yeah. Pero ngayon, wala tayo ngayong live sa Facebook, pero i-share natin yung link ngayon. Yeah, so yung sa Facebook link lang muna, for papuntang YouTube. So doon lang muna tayo naka-live for this episode. Oo. And then, later on po, pag, kasi parang may binago lang si Filipina TV sa mga links. Yeah. So the way we share So i-like the niyo po yung bagong page doon sa Facebook para ma-start natin siyang para makapag-live ulit tayo doon. Oo. Ayun, okay. So, abangan nyo lang po yung same pa rin po under Filipina TV, pero parang sinegregate lang po nila ngayon yung mga immigration discussions via Kabayan Hub. Right. Page. So, ayun. Okay. So, sige, simulan muna natin yung mga recent immigration matters na updates, from IRCC. Yeah. So, very recently, just yesterday, April 28, nagkaroon na naman ng draw for PR. Express Entry Canadian Experience Class. CEC ulit. Yeah. Yes. So, 2,000 again. So, I think every draw nila for CEC, 2,000 invitations yung most of the time. Minsan 4,000. Yeah. So, 2,000 invitations were sent and yung lowest score was 514. So medyo tumaas ito kaysa dati. 509 na dati. Yeah. And then 507 pa nga tapos bumalik tapos siya tumaas, naging 515 and then yesterday 514. So medyo tumaas na naman, mas competitive na naman yung mga nakukuha sa draw. Ayun. And then, the day before that, nung Monday, April 27, nagkaroon din ng draw ang PNP, Provincial Nominee. So, 473 invites were sent out and the minimum score was 795. So, dun pala makikita natin 2,000 versus 400, something less than 500. Mas marami pa din talaga yung ini-invite sa CEC. Yes. Express Entry pa rin talaga. Ayun. Okay. And then, so meron lang din po tayong just a little reminder to our kababayan. So, may public advisory lang po tayo with regards to agencies. Ayan. Claiming as partners of our law office, JCA Law Office here in Canada. So, we just want to address this kasi very recently, it came to our attention and apparently there's an agency in the Philippines falsely claiming to be partners or representatives of JCA Law Office. Right. So, they are collecting fees from their clients and we don't know anything about this. To be very clear, JCA Law Office has no affiliations. Pagkakaalam ko, nahuli na po yung kung sino man yung nag-claim na yon. So, kumbaga, may mga na-scam sila. At naano na rin naman sila, na-aresto na. Ayun. So, kinaklaro lang po namin, wala po kaming kapartner na ahensya para sa maliwanag. Pilipinas. Yeah, wala po kaming ka-tie-up sa Philippines, at least for now. Maybe in the future, but not yet. Now Never pa. So far, sa 10 years po namin na nag-ooperate, wala po kaming naging partner pa sa Philippines. And wala rin with regards po sa mga kami, agency. even here in Canada, we operate as a law office, JCA Law Office. So wala kaming ka-tie-up na agency na tumutulong sa mga tao na sa immigration applications dito sa Canada. Diretso po kayo dapat na makipag-ugnayan sa amin, not through any agency. Yes. Okay, so yun, klaro lang po namin sa lahat. Okay? Thank you very much. So, yes, sana kahit nagbago ang ating mode of live coverage today, mag-send pa rin po kayo ng inyong mga questions. Wait lang, ayan. May mga... Na-share naman natin yung link. Tama ba? So, hopefully, makarating sila dito. At makita nila ang ating live. Ayan. Okay. So, habang nagkita tayo, ayan, nag-hi si Jeff Atienza. Kamusta po? Hello, ayan. At least may nakaabot pa rin. Si JC
JC, ang hirap sabihin. JCYPY Lalusin. Hi, Attorney Jake. Hello Si po. Anjo, ingat sa mga scammers. Yes, sir. Ayan. Lagi po tayo mag-ingat sa mga scammer. Sabi nga nila, walang naloloko kung walang Magpapaloko. Sabi Ayun. lang nila yan, di ba? Sabi Pero lang mukhang nila totoo yan. naman. Oo nga. So, always verify kasi minsan, if it's too good to be true, then most probably, yan, hindi siya totoo. Kailangan yung i-double check. Okay, so sige, habang naghihintay tayo ng inyong mga katanungan, may mga Ayan. baon pa kami dito Ayan na na. hindi nasagot. May nagtanong na si JC. Si JCY Unahin natin si JC. PY Lalusin. Ayan. Hi, Attorney Jake. Ako yung nag-ask last live nyo. Okay. Planning to have common law, but we decided to get married end of August. Kailangan ko pa po ba mag-extend ng visitor visa because my close work Close work permit will end in December, will expire in December. Okay, salamat sa tanong. Yan, sa ngayon medyo in-anticipate natin na kulang or konti yung magme-message sa atin. Ano? So yan, lubos-lubosin nyo na. Kung may mga follow-up kayo yan, JC, kumbaga, take the floor. So, Yes. anyway, so planning to have a common law. Oo. They decided to get married end of okay. August. Congratulations. Congrats, JC. End of August. So, ang tanong, extend pa ba ng visitor visa? Okay, konting correction ulit. We call it visitor record. Yes. Yung visa kasi papasok yon. So, just konting technical correction doon. Visitor record ang tawag natin. And, ang importante lang naman, may status. Okay? Para mas mabilis mag-apply ng open work permit yung ini-sponsor. So, visitor record, para lang nga may status tayo. Yung close work permit niya, it will end in December. December pa naman. So, may status Medyo hanggang malayo. December. Malayo pa naman. If ever na kung kaya mong i-extend yung work permit, kumbaga, kung may LMIA na pwedeng applyan ng work permit, di ba, mas maganda yon. Yeah. Pero kung hindi nga din pwede or walang LMIA nga, yan, saka natin gagamitin yung visitor record para lang ma-maintain yung status. Yeah. Para nga din pag na-applyan na, pag na-submit na yung sponsorship application, pag may AOR na, acknowledgement of receipt, yun yung pinakaunang document na matatanggap natin, pwede ka nang mag-apply ng open work permit. So yun yung importansya na ma-maintain natin yung status natin. Yes. Kung hindi naman, worst case scenario, I'm not saying you do this, pero worst case scenario na wala ng status, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi okay pa rin yun. Later on, pwede pa rin magkaroon ng status. Pero ang hihintayin nyo na yung eligibility. Mas malayo-layo na yon bago kayo makapag-apply ng open work permit. Ayun. So, yun lang naman. siguro, in addition to what you've said, Attorney Jake, you can apply for the visitor record kung sa tingin mo, if you haven't submitted your application at mag-expire na yung close work permit niya, before it expires, mag-apply na nga. Exactly. So ang point natin is i-maintain yung Maintain, status para mas maaga makapag-apply ng open work permit. Okay? Okay. So yan, JC, salamat sa tanong. Kung meron kang follow-up question, yan. Sabi ko sa'yo, lubos-lubosin mo na yan. Medyo konti ang kalaban natin. Pero may tanong si John Paul. We move on to the next question. Okay. Sige, maraming salamat, JC, for that question. We move on to John Paulo Villanueva 7637. Hi, Attorney Jake. Good afternoon po. Good afternoon. Ask ko lang po, paano po nagpapa-restoration, pag naka-restoration period na, pwede pa po bang mag-take ng French exam sa government? Thank you. Wow. Take ng French exam. Anytime naman yun. Exam lang naman yun. So you can take that anytime. Wala namang pipigil sa'yo para doon. So may status ka man o wala, you can always take the French exam. It's just an exam. Hindi ka naman nag-aral ng course. So yes, ang sagot. Okay, John Paulo, maraming salamat Sige for po, that tanong ko ulit po. Marami question. pa tayong Okay. panahon. We move on to the question of Felan Lumabaw, 6546. Hello po, attorney. If Canadian po ang boyfriend, tapos sponsor po niya ang Filipina, which is married po, pero separated na po, need pa po ba ng separation form kasi po di po legally divorced ang Pinay? Ayan. Si Okay, Felan. salamat kay, ano bang pangalan niya? Felan.
Ito, nagre-recur itong tanong na ito. Very common din yan. So, sagutin natin. Ito, marami nga tayong panahon. Sagutin natin ng buong buo. So, ang importante po ay yung separation. And dito sa Canada, wala ngang formality sa separation. Unlike sa Philippines, na kailangan pa dumaan sa korte, kailangan mo mag-file para ka ma-consider as legally separated. Without that, hindi kayo kumbaga nga legally separated. Ang tawag lang sa inyo separation, in fact, pero walang legal effect yon masyado. Sa Philippines yon. So dito nga sa Canada, as long as nag-separate kayo, legal na yon. You don't have to go to court. You don't have to execute anything. Wala kayong kailangan pirmahan or what. Separated na kayo. Legal na yon. Ang issue lang is yung proof. Kasi siyempre pagka nag-apply kayo ng sa immigration, si officer nangangailangan siya ng mga certain proof. Yes. And yung proof ng separation, sa ngayon 3 yung mababanggit natin na proof. Yung divorce, that's one, that's the main proof. Kumbaga, yun yung gold standard. Kasi pag divorce kayo, talagang dumaan sa court yun. Talagang wala nang mag-challenge. Kumbaga, malinaw na separated kayo. Divorce na nga kayo. Kumbaga, the other one is yung separation agreement. Pipirma din siya. Tsaka, kumbaga, yung dalawa yung couple, pipirma doon. At tsaka, usually may mga lawyers na involved din doon. So, yun yung next best na proof. Pero hindi yung dumadaan sa court. Kaya hindi rin siya kasing ganda nga ng divorce. Yung isa pa, affidavit. Minsan okay na yan. Sabi mo, I'm separated since ganito, ganyan. Affidavit, ikaw lang pumirma. So, yun yung mga proof ng separation. And yun lang din nga ang kailangan mo dun sa sponsorship. Right. Yun nga lang, si officer, minsan, ang gusto niya yung higher level of proof. Hindi natin alam na kay officer kasi yan, kung anong proof yung gusto niya. So, minsan may officer na ang proof nila gusto nila divorce. Yung iba naman na okay na sila sa affidavit. So, depende, case-to-case basis. But the thing is, walang requirement na dapat may divorce. Hindi siya required. Unless yung batas mismo hindi nire-require yan. Unless si officer ang mag-require nung ganoong klaseng level of evidence para ma-prove nga na divorce na. Kasi minsan, na separated na. Yeah. Kasi minsan may mga nagkukunyari na separated na sila, yung pala hindi pa, for some other reason. Minsan, nangyayari yon. Okay. So yun lang. Hopefully nasagot natin yon. Medyo malalim yung topic na yun. So kung meron po kayong follow-up, please let us know. Okay, Miss Felan, maraming salamat for that question. We move on to question of Liza 00876. Hello po, attorney. Chances po kaya ng TR to PR if Woodstock ang work location? Mag 1 year pa lang this July and tier 0. So based sa alam natin so far, ito sa kay Minister Lena. Yeah. Siya mismo ang nagsabi. Yes. Na outside of metropolitan areas ang pina-prioritize nila. So definitely not Toronto, definitely not Montreal, definitely not Vancouver, or yung mga malalaki pang cities dyan. Correct. Like Ottawa, Halifax, yung mga kumbaga sentro, urban centers, hindi doon. So Woodstock, pwede yun kasi medyo labas naman yun as far as I know. And yun nga lang, yung 1 year po, sabi din ni Minister, is 2 years yung tinatarget nila na yun yung na-mention minimum niya. Experience. Pero hindi pa rin naman final. Correct. Pwede pang magbago yan. Hindi natin alam kung ano yung mga idadagdag nila or papalitan nila dun sa mga nabanggit nila so far. But yun lang muna yung nabanggit. 2 years na minimum experience dito sa Canada. And sa labas po ng metropolitan area. So Woodstock, medyo okay. Pero yung 1 year, medyo kulang pa po. Yun. Okay, maraming salamat Liza for that question. So aabangan po natin yan. Wala pa silang nilalabas na official requirements for TR to PR. So we'll watch out for that. Okay, merong follow-up question si JC Pilyalusin. Bali, ayaw na kasi ako mag-work ng fiancé ko, kaya before po sana mag-expire yung close work permit ko, mag-a-apply na kami ng spousal sponsorship. So if mag-alanganin po ilang months before expired my close work permit to apply visitor record. Huwag nyo hayaan mag-expire yung yung work permit nyo nang hindi pa kayo nag-a-apply ng visitor record. So before December, before mag-expire po yung closed work permit nyo, applyan nyo na ng visitor record. Yes. So kung December, siguro around November or
I mean, even a few days before mag-expire yung close work permit nyo, applyan nyo na po ng visitor record kasi may maintain status kayo nun. So, may status kayo na hindi, habang pinaprocess yon, kahit mag-expire na sa December yung work permit nyo, you still have status. So, yun po yung concept ng maintain status. So, okay pa po yun. You're still good with that. And then, yun nga, hopefully by that time, nasabit nyo na yung sponsorship nyo. At pag lumabas nga rin po yung AOR, apply naman kayo ng open work permit. So, tuloy-tuloy. Hopefully, tuloy-tuloy. Or hindi kayo masyado maghintay ng matagal para makapag-start ulit kayo ng work under sa open work permit. Pero, sabi nyo, ayaw kayong ipag-work. Ayaw siya pag-work ng kanyang fiancé. Wow. Sana all. Sana all, di ba? Anyway, so yun po yun. Before mag-expire yung work permit, dapat nakapag-apply na kayo nung visitor record. Okay, maraming salamat for that question. Okay, we move on to May DS N4W. Good afternoon, Ma'am Jean and Attorney Jake. Ang question ko po today is para sa friend ko, asking for a friend. Nag-study siya dental assistant course for 1 year and nag-plus 1 course siya ng PSW. Okay. Continuation, meron na pong dental clinic na nag-hire sa kanya. Dental assistant na job is listed po under RCIP and her employer is designated. Okay, good. So, pag nirecommend ba siya ng employer niya, exempted po ba siya na mag-provide ng proof of experience? Pag nirecommend na ng employer, depende kasi yan po sa yung sa town or city na magre-recommend. Kasi ang basic requirement po dun sa RCIP, yung job offer ng designated employer. So, meron na. Okay na yan. Yeah. The other requirement is yung recommendation mismo nung town or nung city. But that can be different for each town or city. May kanya-kanya po silang criteria. So, check nyo dun sa city or town na yon kung ano yung requirements nila. Kung kailangan ba ng experience or not. Sa tingin, kumbaga, hindi siya required ng federal government. Right. And sa tingin ko nga, hindi na siguro dapat kailangan yun. Dahil ang importante, may job offer. So, yung employer na ang magde-determine dapat kung karapat dapat ng bang offeran ito ng trabaho. So, si employer na yon. Yeah. And kung may job offer na, yun na lang. Si ano naman, si city or town, ang gusto lang niya naman talaga malaman is, doon ba kayo mag-i-stay pag naging PR na kayo? Once na ine-recommend kayo at naging PR kayo eventually, mag-stay ka ba doon? Magkakapag-contribute ka ba sa city or town? Yun lang ang main concern nila. Hindi yung mga experience or whatever. Right. So, again, depende sa city or town. Pero ang sa tingin ko is usually hindi na yan nire-require. Kasi wala namang, parang para sa akin na walang sense na i-require yung mga ganon. Okay, May, maraming salamat for that question. We move on to the question of Mazen G23. Hello po, I'm planning to lodge my parents' visitor visa here in Canada. Mga senior citizen na po sila. Kaya gusto po namin invite yung kapatid ko na 24 years old. Okay. Tig-isa po ba sila ng application sa GCT? Okay, magandang tanong. Yes po, ang sagot dyan. Ang bawat applicant, may kanya-kanya silang application. Yes. Although dun sa application, pwede mong sabihin, magkakasama kami ng ganito, may kasama ko yung nanay ko, tatay ko, kapatid ko, or whatever. Dun sa application, i-mention mo lang yon. Pero yung application itself, per person yon. Yeah. You don't apply for a group. Each individual usually lagi ang application. So yun po yung sagot. And konting additional comment na lang, yung sa parents nyo malaki ang chance na makapunta sila dito as visitors kasi senior citizen naman na sila. Ang concern kasi ni officer din is baka magtrabaho. Yung mga nasa working age, medyo mas mababa yung chances. No? So yung mga retired na, medyo higher yung chances. So yung sa 24-year-old nyo na kapatid ba? Yeah. Medyo yun ang, sabihin na lang natin, mas mababa yung chances. Yeah. Compared dun sa mga parents nyo. Pero of course, they're still looking at other marami pang factors yung funds pa rin. Funds, yung purpose ba talaga, yung ties nga sa
sa Philippines at saka syempre yung ties din dito. Kumbaga, dapat weaker yung ties dito sa Canada. Mas stronger yung sa Philippines kasi ang bottom line is dapat may babalikan siya doon sa Pilipinas. Yeah. Hindi siya mag-overstay dito at hindi siya magtatrabaho. So yun yung concern lagi ng officer dyan. And dapat kayo, upfront kayo na i-cover nyo yun, address nyo agad yung concerns ni officer na yon. Kasi yun yung default na dapat nyong i-prove dun sa application nyo. Okay, Maizen, maraming salamat for that question. We move on to the question of Marine Hesa Limbuyutan, 6597. May question po regarding restoration. Nasa restoration period po kami, dated Feb 21 po, refusal, and trying to exit na po sa May 12. May future application po kami kasi same tier 0 for my husband. Okay. Do we still need to apply for restoration para di matag na overstay? Sabi niyo meron kayong nasa restoration Nasa period. restoration period. Pero wala pang application. Wala pa. Okay. Na-refuse sila. Pero nasa restoration period. Na-refuse sila. Wait lang. Umangat. Na-refuse sila. Ayun. Feb 21. Yeah, so trying to exit na sa May 12. Do they still need to apply for restoration para hindi daw matag na nag-overstay sila? Pero uuwi din naman sa May, di ba? Yeah. Yun yung plan. So kung uuwi din po kasi, you may not need to apply for restoration kasi pag nagpa-restore kayo and then umuwi din kayo, ma-abandon din yung application na yun for restoration. So parang useless din. Unless na, gusto nyo talaga magstay pa dito muna, apply kayo ng restoration. Ayaw lang yata nilang matag daw na overstay. So, yung overstay po, andyan na yun eh. Yeah. So, hindi na natin maalis yung kasi, na-refuse nung di ba? February 21. So, after February 21, wala nang status. So, overstay na yun. Pero hindi pa naman nga ganun katagal. So, kahit pa paano, ma-explain nyo pa yon. At saka umuwi naman nga kayo ng May. So, okay pa yan. Hindi siya ganun ka-concerning. So, yun na lang po yung masasabi ko dito na kung decided na kayong umuwi sa May, huwag na kayong mag-apply siguro ng restoration kasi parang wala namang point na magbabayad kayo nun eh. Yung sa restoration na additional cost. And then, wala naman ako nakikitang masyadong value doon. Yun na lang po. So, again, kung decided na kayo sa pag-uwi, ituloy nyo na lang yun. Huwag na kayo mag-apply na restoration. Yung overstay kasi andyan na rin lang naman yun. Humaba lang ng konting araw. Pero madadaan naman yan sa paliwanag. So kung maganda yung explanation nyo, and usually ang explanation nga dyan, yan, na-refuse kayo dun sa application nyo and umuwi naman kayo agad. So mabilis naman yun, like February, March, April, May, ilang buwan lang yon. Pwede nyo sabihin na may mga inasikaso kayo, di ba? Nagpaalam kayo sa mga kaibigan, mga ganun. So, hindi siya ganun ka-concerning pa. So, that's fine. Ayun. Okay, Miss Marine, maraming salamat for that question. Ayan, may follow-up question si Liza, 00876. Thanks, attorney. Follow-up question po. Worth it pa rin po bang i-continue ang French? Nako. Yan, favorite topic yan. Sige. I know. May OINP profile din po. Back up sana ang French. Targeting exam is by the end of the year. Mabuti na tanong mo yan. At saka yun nga, favorite ko yan na topic. Pagka nabanggit. Yes, ang sagot natin yan. Kasi hanggat hindi pa kayo nagiging PR, or at least hindi pa sure na magiging PR ka or what, andyan yung French lagi. Yun nga yung backup mo. So, hindi mo siya dapat tigilan. And even if, para sa akin, ito nga, citizen na ako ng Canada, nag-aral pa rin ako ng French for another reason naman. Siyempre, hindi na for immigration purposes, but professional reasons din. So, hindi siya masasayang. And kung gusto mong manirahan sa Canada ng matagal, hindi masasayang yung French mo eh. Kasi nasa bansa ka na French is official language. Punta ka ng Quebec, di ba? French ang salita doon. Hindi lang nga Quebec, ang gusto nga ng Canada,
padamihin pa yung mga French speakers all over Canada, hindi lang Quebec. So, kahit pa paano, may advantage yung kaalaman mo sa French. At saka sa federal government din, if ever na mag-apply ka doon for a job, may advantage po na bilingual ka, English and French. So, yun po, hindi masasayang. So, tuloy nyo lang, lalo na, yun nga, hindi pa kayo PR. Hanggat hindi pa kayo PR, magandang maging backup yung French. At for some people nga, hindi siya dapat backup. Yun yung primary, yung primary pathway mo. So, yun na lang po yung masasabi natin dyan. To add on to that, just to give you an idea, pag French category, yung French language, yan, yung last draw, nung April 15, 419 yung CRS score. So, yun lang kailangan mo bunuin compared ngayon, 514 ang sa CEC. Plus yung numbers, ito importante, hindi lang kasi dapat yung tinitingnan natin yung score. So, bukod sa mababa siya, 400, tingnan mo, ilan yung 4,000. 4,000. Kahapon ilan? 2,000 lang kalahati. sa CEC. So, minsan nga parang ang sa tingin ko, mas marami pa yung ini-invite nila sa French category kaysa dun sa flagship mismo na CEC. So, yun lang. Take that into consider. Napakalaking insight. Plus si Government of Canada. Ito, binanggit ulit ni Minister na yung French nga talagang ipupush pa rin nila. All the way hanggang 2029. And sa tingin ko nga din, ito prediction ko na kasi wala namang announcement si government. Tuloy-tuloy pa yan hanggang lagpas-lagpas pa ng 2029. So, yun lang. It will sa be mga there. nagtatanong lagi, ano bang pathway? Subukan nyo, mag-aral na kayo ng French. Yun yung pinaka-safest bet. Huwag na kayo magdalawang isip. Ang tanongin nyo na lang sa sarili nyo, paano? Yes. Ano ba mag-aaral? Attend ba ako ng klase? O self-study? Bili na lang ba ako ng libro? Or manood na lang ako ng YouTube na puro French? Nasa sa inyo. Mag-Duolingo ba ako? Mga app. It's up to you. Ano yung style niyo sa pag-aaral? Yes. Kasi it can be anything. Ang importante is yung mga exam. Kasi may exam naman yan, di ba? So, kung sino man dyan nakapag-try ng mga IELTS or CELP, ganun lang din yun. Ngayon nga lang is French na yung yung itetest nyo. Pero yung exam lang ang kailangan yung ipasa. Pero kung paano kayo umabot sa ganung level, it's up to you. So, yun yung pag-isipan nyo kung paano nyo gagawin. Ayun. Okay, Liza, maraming salamat for that question. Okay, we move on to the question of Remy Danica Omas, AS4228. Hello po, attorney. Good morning. Plan ko pong papuntahin ang husband ko this summer as a visitor. I am on a close work permit holder. Okay. Yung husband ko po is merong ETA. Ayan. Is that enough po para makapasok siya dito sa Canada to visit me kahit mga 2 months lang? Wala na po bang ibang documents needed like invitation letter, biometrics, medical, or proof of funds? You just have them ready. Hindi naman siya required talaga. Ang required is ETA. You cannot enter Canada without an ETA or a visa. travel document like a visa. Requirement yun. Tsaka siyempre passport, diba? Yun yung mga required. The rest, supplemental. It's better na meron ka din nun. Hindi siya required, pero yun nga, minsan kasi, hindi natin alam kung ano yung tatanong ni officer. Si officer, may karapatan sila mag-question lahat ng pumapasok dito. Pwedeng hindi, pwedeng tanong. Nasa sa kanila yun. Kaya, yun sa may mga naka-experience na rin na pumapasok, di ba, pumipili tayo sa immigration. Minsan, di ba namimili lang sila ng gusto nilang kausapin o what? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. So, it's better na ready kayo sa eventuality na questionin kayo. Ang importante is legitimate yung purpose nyo at kung ano yung mga dineclare nyo, yun talaga yun. So, kung sinabi mo, pupunta ako dito sa kanila kasi bibisitahin ko sa ganito, si ganyan, pwede na lang i-double check yun na talaga bang bibisita ka doon. Pwede lang tawagan yung gusto mong bisitahin. Yeah. So, whatever it is, yung dineclare mo na purpose sa pagpasok dito sa Canada, be sure na kaya mong i-substantiate yun. At saka yung funds naman din, dapat din syempre may funds ka para ayaw ka makita ni Canada na palaboy-laboy. So, yun lang naman. So, make sure na you have enough funds to sustain yourself dito sa Canada, dun sa dineclare mo na kung gaano ka man kahaba na magstay dito sa Canada. You have enough funds. Kasi nga din, pag wala kang funds, ang isip ni government din is, baka magtrabaho ka dito, baka mag-cash job ka. Kasi paano mo susuportahan yung sarili. Mga ganon. So,
make sure lang din na you have all the documentations needed in case lang din na ma-question ka. So, normal po yun na process. Oo. So, yung funds at saka invitation letter, just keep it handy. Yun. Okay, Miss Remy. Maraming salamat for that question. Siguro ito magiging hanging question natin from Jerry Lapaz, 7890. Before we take a quick short break. Ayan, good morning po, Attorney Jake and Ma'am J. Ay, nasa si Tarzan. Tanong ko lang po, kung nakasubmit ng conjugal sponsorship, pwede pa po bang mag-visitor dyan sa Canada? Nakachamba rin sa live niyo po ngayon. Ay, salamat. Sige, Jerry, sasagutin namin yung question mo sa pagbabalik. We'll just take a quick short break. Filipino TV was built for one reason: to put Filipinos in Canada in the spotlight. Every Filipino in Canada has a story. We made it visible. Filipino TV remains the leading creator of original Filipino programming for TV and digital outside the Philippines. Created by Filipino-Canadian creatives for the community they belong to. We opened our doors to those who were curious enough to try. People with day jobs who dared to create after hours. Cooking shows, talk shows, music, public service, sports, wellness. Different formats, one shared courage. Since 2016, we stayed true to one thing: spotlighting Filipinos in Canada. Their hustle, their struggles, their wins. As the world went digital, we moved with our community. We didn't just post, we partnered. We shot, edited, mentored, and built alongside Filipino creators. Filipino TV remains a sandbox for Filipino-Canadian creatives. From cable to socials, we create because your story matters. We're back. Ayan, sige. Sagutin natin si Jerry dahil nakachamba siya at naka-live. Sama tayo Salamat, sa Jerry. live. Ayan. Pwede ba daw mag-submit ng, mag-apply ng visitor? Kasi kahit nakasubmit na siya ng conjugal sponsorship. Pwede naman. Kaya lang, dapat maintindihan natin yung how it plays out yung sponsorship kasi PR application yun, meaning permanent residency, permanent. Yung visitor naman temporary residence yung ina-applyan. Ang requirement dun sa temporary residence kasi dapat ma-convince si officer na hindi ka nga mag-overstay, na uuwi ka lang pagkatapos nung date na ibibigay sa'yo, yung limit na ibibigay sa'yo, susundin mo yon. Kung may application ka na permanent residency, medyo conflict yon in the sense na yung isang application mo, sabi mo, gusto mong manirahan sa Canada permanently kasi nga permanent residency. Tapos ngayon may application ka ulit na sasabihin mo, gusto kong mag-apply dyan as a temporary resident. So conflict kasi yun nga, on one hand, sasabihin mo, gusto mo dyan permanently, hindi mo ngayon mahirap i-convince ngayon si officer na temporary ka lang, nauuwi ka lang before mag-expire nga yung temporary residence na ibibigay sa iyo. So kumbaga may tendency ka na mag-overstay. Yun yung gusto mo eh. Kumbaga yun nga yung pinakita mo na intention mo dun sa application mo sa sponsorship. So may conflict yon, pero it doesn't mean na hindi ka pwede mag-apply ng visitor record visa. Pwede pa rin, pero kailangan mo i-convince si officer na kahit na may
permanent residency application ka, iuwi ka pa din. Yun yung tinatawag natin na dual intent. So, pwede pa din. Yun nga lang, you have to be cautious doon kasi yung default nga nun, si officer, iisipin niya na hindi ka nga uuwi. Ayun. So, it's up to you as the applicant na i-convince si officer na uuwi ka lang despite na mayroon kang permanent residency application. Ibig sabihin, mas mahirap lang siyang i-convince pero pwede pa rin naman. So, yun lang po yung sagot natin dyan. Pwede, pero may additional challenge. Yeah. Ayun. Wala namang hard rule na hindi ka pwedeng mag-apply. Yes, hindi naman yun Mag-submit ng yeah, application. exactly. Walang hard rule na sinasabi na, oh, may permanent residency application ka. Hindi ka pwedeng mag-apply. Hindi ka na pwede mag-apply ng visitor visa. Walang ganun. Dati meron yun. Pero ngayon, niluwagan na nila. Yun nga, as long as ma-convince mo pa rin si officer, pwede pa din. Ayun. Okay, Jerry, thank you very much for that question and thank you for joining us today sa live. Okay. Ayan, nagpapasalamat si May DS. Thank you and God bless. Thank you rin, May. Salamat din, May. Suki din natin si May, I think, sa FB pa yata. Or buti nakasunod dito sa si YouTube. May. Ano. Oo. Ayan, may follow-up question si John Paulo Villanueva. Hi, Attorney Jake. Pag po ba naka-apply ng work permit online at waiting pa ng decision, paano po pag na-expire ng validity ng LMIA? May chance po ba na ma-refuse? Thank you po. Okay, salamat sa tanong, John Paulo. Magandang tanong yun. Kung na-apply mo naman yung work permit mo at valid pa yung LMIA mo, you're good. So kahit later on mag-expire na yung LMIA, na-applyan mo naman ay. You should be fine with that. Ayun. So, kumbaga nagamit mo na siya Nagamit mo na, yeah. sa So, work ang permit important is application. ma-applyan mo yung or ma-submit mo yung work permit application mo before mag-expire yung LMIA na basis ng work permit. So, yung application mismo ang kailangan natin doon. Pag na-submit mo yun na valid pa yung LMIA mo, okay pa yun. So, kahit later na nakapending pa yung work permit mo at expire na yung LMIA mo, you should be okay with that. Okay, John Paulo, maraming salamat for that follow-up question. Ayan, may follow-up question din si Maizen23. Thank you po. Since senior na po sila, ito yung may senior citizen na parents, ako po sana ang mag-aasikaso ng application nila online. Need po ba nila mag-sign ng use of representative both parents? Meron pa rin, use of rep, pero hindi na yung hindi yung professional representative. May choices naman doon, di ba? Doon sa use of rep. Na hindi ka professional representative. Ibig sabihin, hindi ka lawyer or immigration consultant. But pwede pa rin. Ang friends kasi and family pwede rin maging representative. Yeah. At yes, kailangan ng use of rep doon. Kailangan pa rin nila mag-sign. Kailangan, pero i-fill out nyo yung tamang section doon sa use of rep. Yun. And kailangan pa rin mag-sign ni parents. Yeah. Yes. Kailangan mag-sign ni parents. Okay, Maizen. Maraming salamat for that question. Ayan, si Liza 00876. They have a French draw po today. Oh, Do you think po, meron. Or mamaya. mamaya, usually later in the afternoon. Do you think po, inuubos na nila yung allocation for this year? Masyado pang maaga April pa lang baka mayroon pa yan. At saka yun nga, kahit maubos man o hindi, may next year pa. Meron pang next year. And next. Yeah. So, the coming years. Yeah, so wag kayong kumbaga manghinayang na, sayang, nag-aaral ako, hindi ko naman. Yun nga, nabanggit ko kanina, kahit nga hindi ka na PR, kahit nga hindi for immigration purposes may value pa din yung French So, lalo na kung for PR, di ba? So, kung ako nga, inisip ko rin, kung hindi pa ako PR, tapos nalaman ko na ganyan, kailangan, malaki pala ang value no. Walang kaduda-duda, mag-start na ako mag-aral. Drop everything na pwede kong i-drop. And then, yun ang ipaprioritize ko. So, yun lang. Hopefully, hindi rin kayo nagsasawa sa mga, kasi lagi kong binibenta yan kahit wala naman akong kinikita dyan. Pero kasi, from what I know nga, kasi nung nag-apply ako ng PR dito sa Canada, that was way back more than 20 years pa. Nagamit ko na rin yung French doon. And even up to now, na yan, nasa current tayo, French pa rin ang parang mas naging valuable ang French ngayon True. So hindi nawala ng value ang French ever since. Mas naging pa siya, valuable ngayon.
Kaya bilang ano na rin, professional ngayon, immigration lawyer, wala akong hesitation na i-recommend sa ngayon yung French. Dati ang mga recommendation, which is hanggang ngayon okay pa rin naman yung mag-aral ka, maging international student, aral ka 2 years, and then kuha ka ng PGWP, 3 years o 5 years na yon. Within that time, 5 years, dapat naman maging PR ka na. Kumbaga, kung ano man yung plano mo, dapat nag-materialize na yung maging PR ka. Yun yung default din na recommendation noon. Ngayon, okay pa din yun, pero as you know, medyo after kasi ng COVID, ng COVID, medyo nawindang yung strategy na yon. Maraming na-trap dito ng mga international students, di ba? Kasi nga, kumina din yung ekonomiya and so forth. Pero yung French, hindi siya nawalan ng ng advantage eh. And lalo na ngayon na si government na mismo nagsasabi na dadamihan pa namin ang invitation sa mga French speakers. So yun lang po, hopefully yung mga yan nakikinig, alisin niyo na yung mga doubts or mga niyo sa sarili na French nosebleed, matagal pa yan and all. Start niyo na yung process doon na ano yung way, ano yung best way para sa inyo na matuto kayo. Hindi rin siya mahal. Kung ang concern niyo is gastos, hindi siya mahal. Baka nga libre pa eh. Kailangan nyo lang ng siguro libro eh. May library naman. Di ba? So anyway, yan. Nasa sa inyo na po yun. Pero French is the pathway. French is the way. French is the way. Bonjour. Okay, Liza, maraming salamat for that question. We move on. Ayan, may follow-up question si Marine Hesa Rimboyutan. Thank you po. Natatakot lang po kasi kami na baka ma-affect po yung future application namin if matag na overstay. Sila yung may refusal. Yes. At mas mahirapan makabalik dito. Salamat po. Okay lang po yun. So yung yun naman, yung concern nyo, valid yan. So as much as possible nga din talaga, huwag tayo mag-overstay kasi syempre negative record yun. But at the same time, wag natin din masyadong parang damdamin na nag-overstay tayo. Kasi in your case naman at least, hindi naman ganun kahaba yon from like February to May. That's fine. And again, kung talagang gusto nyo umuwi nga ng May, tuloy nyo lang yon. And then later on, explain nyo lang nga kung bakit kayo nakapag-overstay. Which is not that hard to explain. Ang mahirap i-explain yung mga tipong 1 taon na kayo na nag-overstay, di ba? Paano ma-explain yun? Mahirap. Iba-iba yung sagot natin. No? Pero kung gano'n nakahaba, yun medyo challenging na i-explain. Pero in your case nga, a few months, I think that should be fine. And then kung ang tanong nyo kasi kung pag nag-apply ba kayo ng restoration, it somehow makes it better. Hindi naman, a little bit. Hindi din masyado kasi nga, kung uuwi kayo, i-abandon mo rin naman yun eh. Ma-abandon din yun. So, sayang lang yung application nyo, di ba? Unless na lang na wala pa kayong balak umuwi. So, ayan, mag-file kayo ng restoration nyo. Para at least makita din ng government na may ginagawa kayo para at least para ma-restore yung status nyo kasi nga gusto nyo pa mag-stay pa. And then, kung na-refuse yung application for restoration, doon na lang kayo mag-isip ulit kung uuwi kayo talaga ba o hindi. So, yun ang kailangan nyo pong i-consider. But so far po, you're still good. Especially kung itutuloy nyo yung pag-uwi nyo sa May. Ayun. Okay, Miss Marine, maraming salamat for that question. We move on to the question of Sam, TN1YK. Hello po, tanong ko po sana, 97 points sa BCPNP. May chance bang ma-invite? NOC 72-400, maintenance mechanic millwright. Salamat po. Unfortunately po, hindi namin minomonitor yung sa points, points sa BCPNP. Di ko rin alam kung ano yung mga na bigyan ng invitation noon. Yeah, I think kasali yung millwright from what I remember. Hindi ko lang sure yung sa points kung pasok. Okay. So yun po, kailangan natin ng medyo individualized assessment dito sa ganyan. So I don't know kung matutulungan tayo ng kaibigan natin sa office, kung hindi siya busy. Ayan.
Para lang magkaroon tayo ng idea kung anong points ba ang mga nabibigyan ng invitation dun sa BC-PNP, Oo. tsaka kung anong mga NOC ba yung mga nabibigyan ng invitation doon. Ayan, ito, fresh na info lang about French category So, may draw. draw na nga. Ayan, Meron na kakadraw nga. nga lang Okay, daw. okay. 400 daw yung CRS. Ay, Score. 4,000 invites ulit. 4,000 ulit. So, ayan, Oo. again, compare that with yesterday, CEC. 514, ngayon 400. Ang Tapos 4,000 ang in-invite ngayon. kahapon 2,000. 2,000. Doble. Yes. So, again, ano pa ba ang ano dun? Ano pang mahirap intindihin dun or what? Ano pang hesitations dun? Ayan. Di ba? Gora push na. At isa pang additional, Oo. yung French language mismo, may points yun eh. That in itself, bibigyan kayo ng points eh. So, yung 400 nga na yun, kumbaga bawas pa yun eh. So, kung nasa bandang 300 kayo ngayon, ang French kasi, it can give you up to 50 points pa eh. Yeah. So, 50 points, tapos konti lang yung kailangan yung i-meet. Up to 400 nga lang. So, again, kung ako yung tatanungin nyo, no-brainer na Worth siya. it yan talaga. Sobrang worth it Oo. na siya. Ayun. Okay. Maraming Okay. salamat for that question. Ayan, sige. Try po natin kayong balikan si Sam. And we'll see if the people from our office would be able to assist us. So, babalikan po namin yung information about your question. Okay? Maraming salamat, Maizen. Ayan, nagte-thank you din siya. Salamat din Thank po, you, Maizen. And si Liza, ayan, thank you daw sa pagsagot. God Salamat bless. din sa tanong. Maraming salamat, Liza. And si Jerry din, nagpapasalamat sa pagsagot mo, Attorney and Ma'am Jane. Salamat din po sa mga tanong. Ayan, medyo Maraming marami salamat, tayong Mr. tanong Jerry. paano kahit Oo. off muna yung Facebook natin. Ngayon. Nasa YouTube lang tayo So may ngayon. chance pa po kayo. We still have 13 minutes. And while we wait for the rest of the questions, ayan, meron na palang pumasok. Maraming salamat din daw kay from John Paulo. Mabuhay kayo. Maraming salamat, John Paulo. And meron ng question na na-receive from Christine Kaindek, 9276. Hello po, asking for a friend. Seafarer po siya. She came to visit her sister in Canada last year for a couple of months. Went home sa Pinas for 2 months vacation, tapos sumampa ng cruise ship in Vancouver. Okay. Okay, May ano kasunod kaya pa? ang question ni Abangan Christine? ang kasunod. Sige, abangan namin yung question mo, Christine. Thank you for that Ayan na. information. Ayan. So, inquire kasi, dapat na-exit siya when they left Vancouver, but sa system nila, hindi siya nakamark na nag-exit. CBSA said there's nothing they can do. Paano po kaya dapat gawin niya sa situation na to? Thank you and mabuhay po kayo. Medyo, kasi internal problem na yan ng CBSA eh. Oo. So, wala na rin tayong magagawa dyan eh. And ano naman po ang nito, ang implication nito? Kumbaga, Yeah. Baka parang hindi ba siya makabalik overstaying? dahil dyan or kino-consider ba siya nag-overstay? Anong proof niya po na lang na lumabas naman siya noon? So baka pwede magbigay siya ng proof na wala na siya sa Canada at that time. Yeah. Baka meron Kung yun ang concern ni immigration na nag-overstay siya, Oo. bigay na lang po ng proof na yun nga. Airfare ticket. Yeah. Or pictures ba na wala na siya sa Canada. Kasi na siya, internal matter na siya ng CBSA. Yeah. So yeah, labas na rin sa scope natin yan. Wala For tayong magagawa dyan. immigration. Yeah. Oo. Ayun. Okay, Christine, maraming salamat for that question. We move on to the question of Jay Songgok. Oy, si Jason, nakarating dito Magandang sa umaga, YouTube. Jason. Good Richmond, BC. morning, Attorney Jake and Miss Jean, watching from Richmond, British Columbia. Ang galing niyo po talaga, walang nalalagpasan ng mga tanong at lahat may sagot. Maraming salamat din, Salamat, Jason. Jason. Ayun. Si Sam, salamat. Ay. Okay. Nagpapasalamat si Sam sa pagsagot mo, Attorney. Nag-end po yung work permit ko September. Ilang buwan po ba dapat mag-apply ng renewal ng LAMIA? Para ma-follow up ko po yung aking employer po. Salamat po ulit. Mag-end yung work permit sa September. Oo.
Ang tanong mo kung Tapos, kailan dapat mag-apply. Dapat ngayon ilang na. buwan po dapat mag-apply? Oo. Ngayon na. Kasi yung LMI, lalong ngayon, hinabaan nila yung advertising period. Ano? Dati kasi yung requirement is 4 weeks. Ngayon, 8 weeks na. So, 2 months. basically 2 months na. Yeah. Yung advertising pa lang yun. So, after kasi nung advertising period, sasubmit yung application. Ilalodge yung application. Yeah. At hintay tayo kay officer kung gaano niya naman kabilis i-process yun. Depende sa kanya. Depende sa tao. Depende sa officer. Ano? It can take several months. So, minsan umabot ng 6 months, 7 months, 8 months, ganyan. Dati, mabilis lang. 3 months. Parang ngayon pwede bumibilis na ulit. So, depende yan. Yeah. Sige nga, depende sa ihip ng hangin. Depende rin sa sipag ng officer mismo. Maraming factors eh. Pero, syempre, paghandaan mo yung eventuality na umabot nga ng mga 6 months, 7 months, 8 months, ganyan. So, kung September, abot ka dun. Pero may ano naman ngayon, policy na kahit hindi pa lumalabas yung LMIA na yon, Decision, yeah. yung decision na yon, pwede ka na rin mag-apply ng work permit kung patapos na nga yung, yung existing work permit mo. So kung mag-aalam din ni IRCC na medyo mabagal ang processing ngayon ng LMIA, so ginawan din naman nila ng paraan. Pero kung sa tanong mo na kung kailan dapat mag-apply, ngayon na. Start na yung, yung preparation, mag-start na. Kasi, yun nga, just in case lang na umaba yung processing ng LMIA. Okay, Sam, thank you for that question. So, if you still have questions that you wanted to ask Attorney Jake, now's the time to send it. You still have 8 minutes. Medyo marami-rami pa yung oras natin ngayon. Ayan. Yan, nag-thank you Salamat si Sam. din. Okay. So kung habang naghihintay po kami, meron din kaming mga ilang baon pa na hindi nasagot from last show, last episode. Sige, tanungin muna natin yung mga nasagap nating questions na hindi pa nasasagot. Ayan, from Jimson F.E. Kapag po nag-apply ng work permit extension before expiry pero na-refuse, tapos mag-a-apply ng restoration, anong status po ang ibinibigay? Visitor record po ba yon or visitor visa? Or may option pa rin bang mag-restore as a worker? Thank you po. Sagutin natin yung huli. Restore as a worker, yes. Kung mayroong basis yung application mo for work permit, as a worker, kung may basis yun, pwedeng ipa-restore mo yung status mo as a worker. Pero kung hindi na, ang i-restore mo yung status mo as a visitor. Ayun. Kasi yung visitor, kumbaga, sakop na yan ng pagiging worker mo eh. Kasi syempre, kung worker ka, you can also visit, parang gano'n. So, sakop niya yon. And pwede kayong mamili alin doon yung gusto mong i-restore. Kung kaya mo i-restore yung worker status, di doon ka. Pero kung hindi naman, yung visitor status ang i-restore mo. So, Ayun. may na-miss ba tayo? Meron bang naunang tanong? Yun lang naman, yun yung gusto niyang malaman. Kasi kung nag-apply nga daw siya ng work permit extension before expiry at na-refuse, tapos nandun siya sa restoration, ano yung status daw na pinipigay? Yun. So yun, yun na po yung sagot. Either one, kung ano yung gusto nyong i-restore. Yung work permit, syempre, dapat may basis kayo doon bago nyo yun mapa-restore. Ayun. Okay, Jimson. Maraming salamat for that question. Ayan, si Mr. Fidel Ramos 129. Good day po, Attorney and Ma'am Jean. Ask ko lang po, magsasubmit na po kami ng PR application. I-attach po namin lahat ng refusals required po ba yun? And then letter of explanation. Salamat po. Hindi naman kailangan i-attach yung mga yon. Oo. As far as I know, unless na hinihingi ni officer. Pero dun sa initial application, hindi naman yun kailangan i-attach. May tanong lang din minsan kung na-refuse ka na ba, yung ganon. So, tingnan nyo, syempre, mabuti dun sa application nyo, dun sa form. May form. Kung merong tanong na ganon. And then, tsaka nyo sagutin. And then, usually, explanation lang naman. Not really a letter. Usually, short lang naman yung kailangan. Limited lang din kasi yung space. Yung explanation lang, kung gusto mong explain na mahaba-haba pa, pwede rin. Pero in our experience, hindi mo kailangan explain ng pagkahaba-haba. Yung refusal. Unless you think you need to. Yun, depende rin kasi yan. So, case-to-case basis po yan. Pero yun po, hindi siya required talaga na i-attach mo yung mga
refusals mo. Sagutin nyo lang yung tanong. So, Yes. usually yung form na yon, basta sagutin nyo lang kung ano yung nakalagay doon. That should be enough. Yung explanation letter, pwede din naman if you feel there's a need to add more details. It's up to you. Yun lang naman po. Yeah. Okay. Maraming salamat po, Mr. Fidel Ramos, for that question. Okay, we have a question from Christine Kaindek, 9276. Last November 2025, may application po siya ng work permit but was denied kasi sabi daw po ng officer, she is still showing to be inside. Yung sa Ito yung CBSA. Okay. yung sa sister niya, to be inside Canada and never left. Okay, so last November 2025 yon, application ng work permit. She was denied kasi Okay. sabi daw ng officer, she's still showing to be inside Canada and never Ayun nga. left. So I think po, you have to prove na nasa labas na kayo. More on proof lang yan. Kasi wala tayong ibang pagbabasihan kasi yung mismong record ng CBSA Oo. yun nga, as per their system, nasa loob pa siya ng Canada. So minsan nangyari yan, di ba? May mga glitch sa system. Hindi naman perfect kasi yung mga system natin, di ba? Kahit government pa yan or what, minsan pumapalya din. So in this case, yun nga yung nangyari. And sinabi na rin nila sa inyo, there's nothing they can do kasi doon sa system nila, yun ang lumalabas. So totoo naman. Kung they're just telling you the truth. Pero kung sa tingin nyo nga, nga, nasa labas siya, kayo po yung mag-submit ng proof nun. Wala namang iba. Hindi naman siyempre si CBSA officer ang gagawa ng paraan. Kayo po yung gagawa ng paraan. So, yun lang po. Gather and provide the proof na wala na siya sa Canada. At kung bibigyan nyo ng detail, kung kailan ba talaga siya umalis, anong date. Like yun nga, maybe sa cellphone na may date. I don't know kung ano pa yung pwede nyo i-provide. Or maybe even affidavit kung wala talaga. Affidavit, meaning sinumpaan na wala na siya sa Canada or some other witness siguro, may kaibigan siya or some other people na alam yung whereabouts niya na wala na siya sa Canada by this date. I think baka sila yung pwede maggumawa ng affidavit para yun nga ma-convince si officer na talagang wala na siya sa Canada as of that date. So, but again, ang burden of proof is nasa sa inyo, nasa sa applicant para i-prove kung ano man yung gusto nyong sabihin. Ayun. Okay, Christine. Thank you. Thank you for that question. Ayan, nagpapasalamat si Mr. Fidel Ramos. Thank you, Attorney Ma'am Jean. Mabuhay Salamat din po po, kayo. Mr. Ramos, Yes. President. Good luck po sa inyong PR application. Okay? Okay, sige, may 2 minutes pa tayo. Tanungin natin yung isa pang question na nakita ko dito na hindi pa natin nasasagot. Habang pwede pa kayong magtanong. Okay, from Julie C. Good afternoon po, JCA Law. Inquiry ko po, kapag po ba naka-receive ng AOR ang sponsor, pwede lang maka-apply ng spousal open work permit or mag-wait po ng eligibility letter. I'm on a visitor visa right now. Thank you po. Ayan, so kung may status siya, may visitor visa siya. Yes, pwede. AOR lang po yung kailangan doon para makapag-apply ng spousal open work permit. Yes. Ayun. Okay, Miss Julie. So, pwede ka nang mag-apply ng spousal open work permit. Ayan, may isa pang humabol, si Marine. Ayan, si Miss Marine Hesar Rimbuyutan. Thank you so much po, Attorney Jake and Ma'am Jean. Tapos na ang sleepless nights, kakaisip sa sitwasyon namin. Kayo lang po, bukod tanging nakapag-explain ng detail. Ay, salamat po. Sobrang salamat. Hindi ko na maalala kung ano yung tanong niyo. Ang tanong niya is yung ayaw niyang ma-overstay. Yun ba yun? Okay. Ayun. Okay. So maraming pong salamat for joining us here on YouTube. And please follow niyo po yung Kabayan Hub sa Facebook. Yes po. Para makapag-live din tayo sa Facebook next week po. Every Wednesday. Dito lang po sa Filipino FTV. Ngayon, magiging Kabayan Hub na. Thank you very much and have a good day. See you next week po.